Hello everyone! So for today's video po is gagawa po tayo nitong napakasarap na cassava cake na talagang sobrang lambot, sobrang bango, sobrang sarap at hindi talaga tumitigas sa ref kahit ilang araw pa. Super easy lang po nito gawin, so tara na. Dito po sa aking mixing bowl is meron po ako ditong 4 cups na grated cassava. So pwede nyo po i-grate manually yung ating cassava or pwede din na ipadaan nyo po sa inyong food processor kasi po mas madali po siya pag sa food processor. So 4 cups po ito at pinigaan ko po ito ng bahagya and then nag-add po ako dito ng 3 medium eggs. After po ng 3 medium eggs ay naglagay po ako dito ng 1.5 can ng evaporated milk. So, itabi po natin yung half kasi gagamitin po natin yan later. And then ihalo-halo lang po natin yan ng mabuti. So make sure lang na mahalo natin ng mabuti yung ating 3 itlog at yung gatas dito po sa ating cassava. Ilalagay ko na lang po sa comment section ang complete list ng ating mga ingredients. So after po natin yan mahalo ng mabuti is nagdagdag po ako dito ng around half cup ng fresh milk. So kung wala pong fresh milk is pwede din po yung evaporated milk na lang din or di kaya is powdered milk, lagyan nyo na lang po ng tubig at timplahin nyo ng around half cup lang and then ihalo po dito sa ating mixture. So ayan nga po, pag nahalo na po natin yan is mag-add na din po tayo dyan ng condensed milk. So sa condensed milk po is depende po sa sweetness na preferred ninyo. So dito po sa 4 cups is naglagay po ako ng around 1.5 na condensed milk din and then nag-add po ako dyan ng konting asin at saka vanilla extract, pampatanggal po ng lansa ng ating itlog. So after po nyan is maghalo din po tayo ng 3/4 cups ng melted butter o di kaya ay melted margarine. So depende po kung ano yung available and then ihalo-halo lang po natin ito ng mabuti. So masyado pong madami itong nagawa ko at muntik po siyang umapaw sa aking mixing bowl kaya binawasan ko ng konti. So i-mix-mix lang po natin yan ng mabuti hanggang sa mag-combine po lahat ng ating mga ingredients. Ganyan lang po kasimple at makakagawa na tayo ng masarap at napakalambot na cassava cake. So pag na-mekos na po natin yan ng mabuti is pwede po natin ito i-bake sa kahit anong baking tin na available po. Lagyan lang po natin ng margarine o di kaya ay butter. Ayan. And then bago natin ilagay yung ating mixture. Ayan. So, lutuin po natin ito ng 30 to 40 minutes sa ating preheated oven at 175 degrees Celsius. And then, habang nakasalang po yung ating cassava cake is mag-mix po tayo ng ating pang toppings. So, half cup po ng evaporated milk, half cup ng condensed milk, at saka grated cheese. Ayan. So, halu-haluin lang po natin yung tatlong ingredients na yan. So, i-mix po natin ito ng mabuti kasi ito pong toppings na ito ay talagang magdadagdag po ng sarap, ng bango, at saka ng kabonggahan doon sa ating binibake na cassava cake. Talagang napakasarap po nito, promise. Walang halong biro at walang halong etchos. Talagang masarap po ang ganitong luto ng cassava cake. So, pagluto na po ang ating cassava cake, ganyan po yung kanyang magiging itsura. Check nyo lang po ng toothpick just to make sure na luto na. And then, ilagay lang po natin dyan yung ating ginawang pan-toppings. Depende na po sa inyo kung gaano kadami or gaano kakapal yung pan-toppings na ilalagay nyo. Pero kahit konti lang po is okay na po iyan. Talagang sasarap na po ng bongga ang ating cassava cake. Ayan, so after nga natin malagyan ng toppings itong ating cassava cake, is ibabalik po natin ito sa oven at lulutuin po natin ito ng karagdagang 12 to 15 minutes at 180 degrees Celsius. And ganyan na po yung kanyang magiging kalabasan after po natin siyang maluto doon sa ating oven. So, kailangan lang po natin itong palamigin ng bahagya bago po natin i-cut just to make sure na talagang nag-set na po ang ating cassava cake. At pag malamig na nga siya guys, ganito po talaga yung kanyang magiging itsura. Talagang napakasarap niya po. Iwas palpak po ang ganitong klaseng recipe. Talagang ang sarap po ng kinalabasan ng ganitong cassava cake. At I assure you po, hindi po talaga siya tumitigas sa ref. Nagtagal po ito ng 4 to 5 days sa ref namin at ganun pa din po siya kalambot. Talagang masarap po siya. Perfect po sa kahit anong handaan or kahit na panghimagas lang sa araw-araw. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe na ito, and if you want to see more easy and budget recipes like this, simple recipes like this, please follow, like, and share po ng aking munting channel para po makita din ng iba. Maraming salamat po. Thank you so much for watching. Sana po i-share nyo din dito pag naluto nyo na itong recipe na ito. Thank you so much po. Have a good day. Bye-bye!